Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is Thursday, April 25, alauna 59 ng madaling araw. 1 minute na lang to, AM na ng madaling araw guys. So yun nga dating gawi, ang ritual natin. Again guys ha, siguro naman sa mga nakafollow sa akin noon pa, wala po akong pinopromote, wala po akong mga link na pinopromote or ini-endorso. Ito po ay pawang pang educational purposes lang, pang sarili ko lang po ito. Hindi ko kayo hinahikayat na ang ginagawa ko ay gawin nyo. Noon hanggang ngayon, yan lagi ko sinasabi, pera nyo yan. Kayo may hawak ng keyboard, kayo may hawak ng mouse, kayo magde-decide ng gagawin nyo sa buhay nyo. Okay? Again, ginawa ko lang tong video na to kasi matagal na ako nag-stick sa AXS, mahigit na 1 taon, pero yung mapapansin nyo, yung video ko nasa 141 pa lang, pang 142 pa lang ito. Kumbaga, sa dami ng video ginagawa kong staking everyday, what if kaya sabi ko, gawan ko ng video para 5 years from now, makikita ko may ginagawa kong video. Ngayon, maraming nakafollow, maraming nagko-comment, may nasasagot tayo ng mga concern, idea about crypto, about business, traditional business, etc. Kasi hindi lang naman ito negosyo natin. Ang business ko po ay build and sell, IT company, direct selling at saka law firm. So hindi ko po kumbaga risk ko to, sarili ko to, pera ko to. Hindi po kumbaga wala naman tayong pakialamanan guys. Again, hindi ko po kayo hinihikayat na pasukin ito. Kasi nga nagpo-forex din ako, forex at saka crypto. Sa forex, 2016 pa ako na involved diyan. Ang broker ko sa forex, IC Market, FBS at saka XM. Sa crypto naman, 2015 pa tayo, November, December ng 2015. At hanggang ngayon, tapos na-involved tayo sa crypto mining. Again, hindi ko po yun sa inyo pinagmamayabang. Wala naman akong kailangan i-flex sa inyo. Unang-una, wala naman akong, kumbaga, para kung pagkakitaan kayo. Hindi naman ako ganun. Kumbaga, never nga ako nag-promote ng mga link eh. So, kaya inuulit natin, wala po akong pinopromote na kung ano man para hikayatin kayo. Again, decision nyo yan, buhay nyo yan, pera nyo yan. Kung ayaw nyo dito sa channel ko, pwede naman kayo mag-unfollow, pwede naman wag nyo akong pakinggan, wag nyo sayangin buhay nyo sa mga pinagsasabi ko guys. Lahat naman tayo may kalayaan, may choice, kumbaga. Nakakasama lang ng loob kasi may mga nagko-comment, yung padalos-dalos na nagko-comment. Mamaya babasahin ko sa inyo kung sino yung tao na yun. Okay, by the way, tapusin lang natin ang ritual natin. Ito, pumatak ng 80,000, AXS kasi parang pang 2 days natin ngayon, no? Kasi parang 40 tayo dito per day. So kung 40 tayo per day dyan, again, hindi ko to pinagmamayabang sa inyo ha. Bahala na kayo kung mayabangan kayo. Kasi isa ka sa mga Pilipino na crab mentality, nagagilit talaga, gumaganon ng gigigil pag may mga kapwa Pilipinong nakikita ko maasenso. Ewan ko ba, galit na galit sila, I don't know. Siguro dahil yun ang nakagis na nilang buhay, yung mga tipong negative na tao na walang nakikita kundi yung mali lang ng iba. Pagkapwa natin Pilipino, suportahan nyo na lang. Siguro dahil mas gusto nyo mga foreigner lang umaasenso, parang meron pa rin kayong colonial mentality. Alam nyo yun? Pag ang mga kapwa foreigner na mali ng Tagalog pinupuri, pero yung kapwa Pilipino na mali ng English sisiraan pa, diba? I don't know, ba't ganun talaga, no? Filipino nature siguro yun, kaya hindi umaasenso ang Pinoy, parang ganun. Siguro dahil ganun ka, kaya marami na influence yan. Ibahin na lang natin mindset natin guys. So lahat naman ng tao na may inggit sa sarili, hindi naging successful yan eh. Kumbaga kailangan ma-motivate ka na lang para mawala ka doon sa mga grupo ng ganung tao. So by the way, meron tayong 17 dito everyday. Pero syempre nagdidepende yan sa presyo nito. Minsan tumataas, minsan bumababa. Again, ang cryptocurrency kasi meron yan dati, dalawa ngayon ang ginagawa ng crypto. Kung si Bitcoin ang ginagawa proof of work, kailangan mo ng mga mining machine para ka magmina ng Bitcoin. Yun yung nagre-record ng transaction, ang tawag doon proof of work. Dati si Ethereum ganun din, proof of work. Kaya ang dami kong mga mining rig way back 2017. Ayun yung mga minimina natin, Ethereum 1050 Ti gamit ko dyan. So nagpatayo pa tayo ng sariling warehouse para dyan. At yun nga, bumagsak. Nagkaroon ng Ethereum 2.0, bumagsak yung value. Hanggang si Ethereum, ginawa niyang proof of stake. So, mag-i-stake ka lang, yun. Mag-i-stake ka, magkakaroon ka ng reward. Hindi na proof of work. Kasi proof of work, masyado magastos yun sa
electricity. Kaya nga, kumbaga hindi daw siya eco-friendly ang mining ng Bitcoin kasi ang laking energy ang kinukonsume. Kung makukwento ko sa inyo guys, dati sa isang mining rig, yung mining rig, isang machine yon na mayroon 12 GPU, ang kinukonsumo nun per month, umabot ako ng isang mining rig, umabot ng 5,000 to 7,000 ang babayaran mo sa kuryente. Ilan yung ganun ko? Nasa 1,000 plus. Iba-ibang lugar sa Pilipinas. Pero yun nga, mabot sa million per month ang gasto sa kuryente. Pero nung kasagsaga naman, sa 7,000, 5,000 to 7,000 mo isang mining rig, kikita ka naman dun at that time nung tumaas si Ethereum, mabot siya ng parang 15,000 per month to 18,000 to 20,000 na kinikita nung isang machine. So minus mo yung 5,000, kung 20 mil, may 15 mil ka rin sa isang machine, di ba? Kaya nag-focus ako, pinadami ko yung mining rig ko. Nagkataon lang, nagpatayo pa ako ng warehouse, bumagsak siya guys. At ginawa niya ng proof of stake. So proof of stake, lahat ng mining rig ko hindi na magamit, di ba? Binenta na lang for computer. So yung mga may computer that time na nabentahan din natin. Pero ayaw kong pag-usapan niya kasi nalulungkot ako dahil ang dami ko pa niyan sa warehouse. By the way, sa iba na mga nagko-comment dyan, panoorin nyo na yung iba kong video. May mga tip naman tayo dyan about business. Yung iba kasi padalos-dalos, ko-comment agad, may masabi lang eh. Okay, so ayan, meron din tayong 17 dito a day. 17.8 ata yun. Ayan, 17.7, bumagsak konti siya, no? Again, yung crypto po, hindi ko po kayo hinikayat mag-cryptocurrency dahil napaka-volatile ng cryptocurrency. Pwedeng malugi, pwede kang may scam. Lalo na yung mga nagra-rug pull. Again, marami kasi. Sa lahat naman ng industriya, kahit sa networking. Tatlo yan eh, networking, forex trading, at saka crypto. Sa networking, nabababoy ang networking. Bakit? Kasi may mga gumagawa ng sistema sa networking na investment type. Maglalagay ka lang nandaw ng pera, wala kang gagawin. Si apply na bahala sa'yo. Diba? Pinangakuan ka. Pag hindi nangyari yon, tas nawala yung kumpanya, na-scam ka na. First time mo mag-networking, dalang-dala ka na. Rejected na sa'yo. Damay na lahat, pati mga legal, mga legit na networking. Napakadami namang legit na networking. Usana, Amway, yung mga international yan. Yung sa local naman sa atin dito, M Global, buhay naman. Ilang taon na sila? 18 years. Vita Plus, Royal, diba? Yung may uno, I don't know kung may uno pa. JC Premier, yan. Kaibigan natin may-ari yan, si Jonathan So. Ano pa? Si pangalan nito, IM Worldwide, diba? So, ang dami namang MLM. Yung ibang MLM, kagaya ni IM, ang daming billboard dyan sa EDSA, diba? Mga K-pop pa yung mga nagpo-promote. By the way, so yun nga, nadadamay lang dahil may mga nagtatayo nga ng mga investment type. Lalo na yung gumagamit ng marketing plan na binary na may over payout, tsaka yung monoline, ako po. Tsaka yung may mga cheque-cheque, walang gagawin. Yan, damay na lahat ng networking. Ganon din sa Forex, nadadamay din lahat kasi may mga malulupit daw na trader sa Forex, nagpapakilalang magaling, may attach na robot, napakagaling daw, napaka-accurate. Pag na-call margin o nasunog, kawawa dahil damay ka na naman. Diba? Kasi may promises eh. Again, kung magaling na trader yan, malamang hindi yan nagpapa-invest. Kasi kung magaling yan, malamang kumikita yan. Kung kumikita, bakit ka pa magpapa-invest? Sakit sa ulo lang yun, diba? Ibig sabihin, hindi yan magaling. Kaya mahirap yun. Kahit robot yung gamitin mo, ako may IT company, hindi, kahit, imagine mo, ang dami ko ng robot, pero never ako nagpa-invest. Kagaya ng iba dyan, nagpapa-invest. Ginagamit yung robot, para lang daw, wala naman daw silang kinukuhang pera, gagamitin lang yung robot. Pag na-call margin, kailangan ponduhan para daw hindi ma-call margin. Ngayon, yung account nasunog, kawawa yung tao, milyon. Yung iba nga, may mga nabalitaan pa ako, nagpakamatay. Diba? Kasi gumamit ng robot as na-call margin. So, ayun. So, damay na naman ang mga legit na forex industry. So, ganun din sa crypto. May nagtatayo ng mga crypto, ng mga token, tapos irarag po lang. Timing ngayon, pa bull market, dami nagtatayo. Tingnan mo dito sa CoinGecko, 14,000 na ang mga crypto token na nandito. So again, yung cryptocurrency, iba-ibang kategory yan guys ha. Iba-ibang kategory yan. So iba-ibang use case, iba-ibang gamit yan. Hindi basta bili ka lang ng bili, dapat aralin mo.
yung tinuturo natin dito sa ating channel, may mga idea, hindi naman ganun karami, pero kahit papano, may mga idea din kayong matututunan. Again, never po ako nagpa-invest, never ko kayong hinikayat, never ko kayong pinilit, never ko kayong sinabihan na bilhin nyo to, bilhin nyo yan. Pera nyo pa rin yan guys, kayo pa rin magdidikta ng buhay nyo. Okay? Sana malinawan yung iba na basta-basta lang na nagko-comment. Okay, sa alright, balikan na natin to. Claim na natin muna to. Claim lang muna natin mga insan. Ayun na nga. So, yun. Pagkadating ko kasi kagabi, may event kami sa Clark. Hindi na ako nakapag-video. Kaya ngayon lang ibinidyo ko para sakto. Okay. So, ayan. Meron tayong 81. Ipasok natin dito. Again, sarili ko to ha. Hindi ko sinabing kayo ha. I-stick ulit ko lang ulit dito yung 41. Again kasi ito, si AXS kasi may staking din to. Same sa Ethereum. Pinagkaiba lang nila sa Bitcoin, hindi na siya gagamit ng mga mining machine para mag-mine ng token reward. Dito, staking lang, same sa Ethereum. Stake mo lang, may kita ka. Okay? Pero again, hindi po to financial advice ha. Again, pera nyo yan, bahala kayo sa buhay nyo. Kinikwento ko lang. Marami naman nag-i-stake, nagkataon lang tayo na Pilipino na nagbibidyo-video. Marami naman foreigner na nagaganto eh. 'Di ba? Pero iwan ko ba, pagka pa Pilipino, galit na galit, gigil na gigil. Makita ng kapwa Pilipinong ano. Okay, tapos na tayo sa ritual natin. Diyan ini-stick ko na lang ulit yung kinikita dito. Marami nagtatanong bakit daw baka malugi yan. Again, proof of stake to. Makikita mo kasi yan, ito lang binibigay niya per day. Ito pa lang nasa circulation. Ngayon, kung mapapansin mo si AXS guys, check natin AXS, to ba yun? AXS. Si AXS ang supply nito nasa 200 million ata. 270 million. Yan yung max supply niya. Ang nasa circulation pa lang, ito pa lang 143. Kung kukumputin mo yan guys, again, marami na akong video na ito sinasabi ko dyan sa mga video ko, kaso nga walang title kasi screen record lang. Pero okay lang yan. Sayang kasi oras ng buhay para mag-edit. Ayan. So, kung mapapansin mo, ito 143, yan yung nasa circulation. Ang nasa wallet pa ng developer, nasa 1.126 million pa. Ngayon, ang binibigay niya dito sa staking, kung kukumputin mo, kung tatagal ba yan, tingnan mo 50,000 lang binibigay niya daily. So, 50,000 divide natin, 50,516. Ayun yung binibigay niya daily. So, meron pang 2,500 bago maubos yung supply. Kung titignan mo yan, divide mo yan sa 365 days. 6 na taon pa yan, guys. Bago maubos yan. 6 years. So, ano ngayon? 2024 plus 6 years mo, 2030. Ang tagal pa nun. 'Di ba? At ngayon, gagawin pa ng paraan yan, parang Bitcoin din na nagkakaroon ng halving. Paano yun? Every 4 years, bumababa yung value na ibinibigay. So, hindi natin alam, baka after 4 years nito, or ilang taon na lang, magiging 25 na lang yung reward na ibibigay. Ganon, 25 na lang a day. So, hanggang sunod, nasa 12 na lang. Sunod, ba? Ilan na lang? 6 na lang. So, para humaba yung taon, hindi lang 6 years. So, kanya-kanya kasing ano yan kanya-kanyang idea. So, ito siya, proof of stake, same na sa Ethereum. Okay? At sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko. By the way, ang total market cap pala ngayon ng crypto industry nasa 145 trillion. Ito yung kabuuan ng market cap value ng buong crypto industry. Kasama na dyan syempre si Bitcoin. Sa Bitcoin, pumapatak na 73 trillion pesos ang pinaka-value niya ngayon. So, sunod yung 22, yan, 666, ayan. Sa maubos siyang 145. So, tapos na yung Bitcoin halving. Check na natin yung mga bagong token, napaparating sa merkado. Dito lang ko yung tinitignan sa CryptoRank. Ayan, yung mga trending token. Check mo muna din yung mga trending. Linilipat ko lang yan sa 24 hours o isang araw. Tapos mache-check mo dyan yung mga most na research na mga token popular, and then yung mga most visited token o coin. So ayan, check nyo lang yan. Tapos pag-copy mo ng tawag dito, pag-copy mo ng mismong wallet na yan guys, makikita mo kasing wallet nyan dyan ipipaste nyo naman yan dun doon sa Dex Tools para makita nyo kung may mga whales ba dyan, may mga malalaking buyer ba dyan, may mga bot ba dyan, baka mga bot lang ginagamit nila. Makikita mo dyan kung maganda yung audit nito. Ito maganda to, walang
Ethereum, oh. So, okay ito, ah. Ayan, wala siyang... Ito yung mga taga-audit kasi. Ito yung taga-tingin kung yung contract address may mali, may problema. So, at least kahit ano, 1-0 yan. Unlike sa iba dito, kunyari ito, Andy. Ayan. O, okay din, ah. Ito, Fumo. O, ito, kagaya nito, may 5 problema. So, pag ganyan, wag ka nang bumili pag may ganyan. Kasi, malaking question yan, eh. Tanong yan. Kasi pag in-edit or na-edit yung contract, guys, mahirap bumili sa ganon. Pwede, yun yung mga nagra-rug pull na mga project. Ito naman may 2. So, check natin yan. Ano bang problema nito daw? Ayan. So, ito, may anti-whale. Tapos, meron pa dito, other risk. So, may mga nakikita yung mga taga-tingin natin. Ngayon, tapos sa baba, makikita mo dyan kung marami bang whales dyan. Ano yung whales? Yung bumibili ng 10,000 pataas dollars per wallet. So, ayan. Tapos, makikita mo rin dyan kung may bot. Ito kasi bot yan, auto trade yan. Ito kagaya nito, may bot. So, ibig sabihin yung mga may-ari nito, nagbabay lang sila para makilala at kumbaga magalaw yung contract address na yan. Ito kagaya nito, whales talaga to, isang wallet lang, So, pag ganyan, hindi ako bumibili kasi alam ko manipulated. So, at least kahit papaano, magkaroon lang kayo ng idea. Ang goal natin ng channel na to, mabigyan natin ng babala yung mga tao na wag padalos-dalos bumili ng crypto, forex, or MLM. So, yun yung mga parang pinaka-goal ko lang dito. Mabigyan kayo ng idea. Again, hindi ko naman kayo kailangan i-convince, guys. Wala naman ako kikitain sa inyo, di ba? Kahit bumili kayo ng bumili ng excess, may kita ba ako dun? Wala naman. Again, hindi ko kayo pinipilit. Pera nyo yan. Okay? Tapos, sunod, kung halimbawa, nakopy mo na yan, pag medyo okay sa'yo, makikita mo rin yan kung sino yung mga backer, kung sino yung mga bumibili. Ang isa sa tinitingnan ko rin dito, ayan, yung mga upcoming. Kunyari yan, upcoming. Mga bagong paparating, papalabas na ICO, IDO, etc. Tapos, check mo dyan kung, ayan, to be announced yung iba. Ito, April daw darating ito. Dito may mabibili sa launchpad na yan. Tapos, ito yung mga fund at saka investor. So, syempre, kung bibili ka ng mga market or mga token na yan, doon ka na pupunta. Ito, click mo lang yan para mag-sort. Doon ka nabibili sa maraming investor na naglagay. Ibig sabihin, kumbaga, i-add mo na yun sa favorite mo na, uy, okay itong mga to. Kasi sila nga naglabas ng pera, ikaw pa kaya. Kumbaga, kung nagki-crypto ka man lang. Ngayon, kung hindi ka nagki-crypto, di umalis ka na sa channel ko. Di ba? Yung iba kasi, ewan ko ba, na-stress ako dun sa Hindi naman pala na-stress. Gusto ko lang siyang barahin. Anak ka ng kay... Eto na, basahin na natin, guys. Napaka-very good talaga. Comment lang ng comment, hindi man lang Okay, shoutout muna sa ating 669,000 subscriber. Ayan. So ito yung event natin nung kagabi sa car show. Ayan, kasama natin yung may mga whales tayong kasama dyan, guys. So yun, upload ko yan. Ayan, upload naman yan dyan. Wala nang title yan. Bahala na kayo, check nyo lang. Tapos meron din siya short dyan. Ayan. Okay. Tapos, saan pa ba? Comment na tayo, mga insan. Okay, Mr. Kamatis nga. Anong TP mo sa Pixel? TP natin yan, wala pa, sir. So, 2025 pa tayo magti-TP dyan. Pero bumili kasi ako niya sa 4.3, 4.2 million pesos. Nung maabot siya ng 22 pesos. Ngayon kasi tumaas si Pixel eh. Parang kumita na rin tayo dyan ng mga 800,000. Kung iti-TP ko na ngayon, kumita na tayo. Pero sana. Okay, so alright. Parang nasa 188,000 piraso. Ayan. So 4.9. Halos 5. Tapos 4.2, 4.3 yung capital ko. Diba? Magkano na rin yung 600 to 700,000. Okay, so alright mga insan. Basa na tayo ng comment. Shoutout sa'yo, Mr. Kamatis. Sir Xavier, shout out sa'yo. Camila Widmark, sobrang idol kita, sir. Sa laki ng kinita mo everyday sa staking, siguro mas malaki pa ang traditional business mo. Or same lang or mas malaki pa rin sa traditional. Sana mabigyan mo kami ng rough estimate para magka-idea kami. Kung magi-stake na lang ba o magta-traditional business kahit estimate lang, sir. Alam naman namin pribado kayong tao. Ay, again, sabi ko nga, hindi po to financial advice ha. Wala po akong kapasidad, kakayahan magbigay sa inyo ng advice na kasiguraduhan na mangyayari sa inyo yung ginagawa ko. Again,
Pera nyo yan, sarili nyo yan. Ngayon kung tatanungin mo, may mga traditional business tayo. Ang traditional business ko po is build and sell. Townhouse po ang pinapatayo. So townhouse, kayo na bahala kung magkano yung townhouse sa Metro Manila or sa ibang mga lugar sa probinsya. Siyempre lupa pa lang, bahay, ilang palapag lahat yan. So ayun. Ngayon, yun yung mga traditional business natin, IT company. May law firm din tayo guys. Kaya dahan-dahan lang sa mga pinagsasabi nyo dito ha. Dahan-dahan lang sa mga pinagsasabi dito. Ngayon, baka mamaya maging may pagkabalahan yung mga abogado natin. Siyempre, para naman, alam mo yun. By the way, baka naman sabihin, napakayabang naman. Hindi po, hindi naman tayo nagyayabang. Kasi hindi ko naman kayo niyayabangan. Wala naman ako. Kumbaga, anong dahilan ko para patulang kita? Diba? Siguro kung very foul yung sinasabi mo. Pero ignore na lang. Diba? Sayang oras ng buhay dun. So ngayon guys, sa tagal ko na sa crypto industry, 2015 pa, nakailang bull market na rin, nakailang bear market, bull market, bear market. Ang ginagawa ko, pag pa bull market, syempre, laylo muna tayo sa ibang traditional. Gaya sa townhouse kasi, kung mayroon kang 20 million or 40 million, ang tagal ng balik nun. Tagal ng balik ng pera nun, 5 taon. Depende kung mabenta mo kaagad. Syempre may mga ano pa yan sa ahente, depende pa yan sa mga paanong payout sa contractor, sa mga loan sa bangko, depende yung guys eh. Ngayon, kung pa bull market naman kasi, syempre pag pa bull market parang after halving, 1 year pagkatapos ng halving nagbo-bull market. So 5 times, 10 times yung ano ng pera mo, doble. So kumbaga, ako ngayon may traditional tayo, ongoing naman yan. Pero mas nakapokus ako sa dito sa crypto. Focus, hindi naman focus na focus. Kumbaga bili lang tayo. Tapos sinesearch ko lang kasi kung anong narrative ang putok. Ngayon ang putok na narrative ng crypto, yung RWA, Real World Asset, AI, NFT game at saka mga meme token. So tatanggalin ko muna dun sa mga stable na mga token, lililipat ko dun sa mga mataas yung probability na mag times doble. So yun ang ginagawa natin guys. Again, sa traditional business naman kasi kailangan mong aralin yan ha. Hindi basta-basta naglagay ka ng pera mo. Ganon din sa paglalagay mo sa crypto ng pera, aralin mo rin muna. Nag-aral ka nga ng matagal para sa pagiging empleyado, di ba? 16 years ka nag-aral, elementary, high school, college. 14 years or 16 years to masteral o ano pa man. Di ba? Tapos magkano lang kita mo? 40,000, 50,000 a month. Inaral mo nga na napakatagal. Tapos dito ayaw mong aralin, nakinig ka lang sa YouTuber. Silagay ka na ng pera. 'Di ba? Again, pera nyo yan, walang pilitan, pera nyo yan. Okay. Marlon Yames 4059. Pa-video naman po ng Dodge Challenger mo. Ayan, may video tayo diyan, guys. Nakikita nyo yan. Basta may video tayo dyan. Dito ata yun. Ito, dito. Search nyo na lang dyan. Okay, 2017 pa natin nabili yan. Nasa 32 Bitcoin nga yan. Kung hindi ko winidraw, 2017 guys. Kasi 2015 ako eh. So pagka 2017, nung nag 600, 700,000, nag-withdraw ako. Pagka December, nag 1M. So, tapos ngayon, 4 million na si Bitcoin, di ba halos? Okay, so ito na yung si Barney. Barney Yestrel 1311. Gusto ko to i-delete eh, pero hayaan na natin. Ang sabi niya, delikado ito. Kung sarili mo, okay lang. Pera mo yan. Pero please, huwag nyo i-promote sa iba itong Ponzi scheme na ito as investment. Madami pang ibang mabibiktima. Tigil mo na or ibang content ka na lang habang konti pa ang viewers mo. Imagine nyo to guys, lalo na sa matatagal na nakafollow sa akin. Ito mga matatagal na nagko-comment dito. Ito nga, sige, basahin nyo nga ito maigi. Kung ginagawa ko to, delikado daw yung ginagawa ko. Kung pansarili ko lang daw, okay, kasi pera ko naman. Pero wag na daw ako magpo-promote ng mga Ponzi scheme o investment. Madaming mabibiktima daw, itigil ko na yung content ko. Tinuruan mo pa ako, never naman ako nag-promote, nag-recruit dito. 'Di ba? Shout out sa iyo, sir. PM mo nga sa akin kung taga saan ka. Shout out po sa inyo. Again, nire-respeto ko po 'yan. Desisyon niyo 'yan. Yan yung opinion nyo. Pero ang sabi ko nga dito,
panoorin mo muna lahat ng video ko or tapusin mo yung mga video ko bago ka mag-comment, sabi ko. Kahit kailan, sabi ko, never akong nag-promote ng investment dito. Lagi niya akong nagpapaalala na wag akong gagayahin, wag gagayahin ng mga ginagawa ko dito sa channel. Again, pansarili ko lang ito. Kung ayaw nyo, mag-live ka lang. Ganun lang naman yun. Wag mo panoorin, wag mo sasayangan ng oras ng buhay mo. Again, kung gusto mong umasenso, sabi ko nga lagi dito sa channel na to, kung ano man yung goal mo sa buhay mo, dapat connected dun yung ginagawa mo. Nagkakatalo lang minsan kung bakit hindi ka umaasenso kasi iba yung goal mo sa ginagawa mo. Ginagawa mo hindi naman connected sa goal mo. Kagaya niya, nagsasayang ka ng oras. Para sa akin, hindi ka naman pala nagki-crypto. O kung nagki-crypto ka man, bahala ka na kung napanood mo lahat ng video ko tapos saka mo ako i-judge ngayon, 'di ba? Okay? Pero syempre shoutout pa rin sa'yo, sir. At least kahit pa paano nagsayang ka ng oras ng buhay mo sa akin. Pero again, ulitin ko, never po ako nag-promote ng investment dito. Pinaliwanag ko na kanina. Ang ginagawa ko po ay staking. Same po sa staking ng ginagawa sa Ethereum. Ang Ethereum dati, proof of work na ginagawa ng Bitcoin. Meron din silang mining machine. Ayaw na nga nung may-ari ng Ethereum na dun sa proof of work kasi masyado nga naman magastos yun sa kuryente. Maraming energy na sasayangin. So proof of stake na sila. Same din sa AXS, proof of stake. Okay? So ang dami din namang nag-i-stake sa AXS. Nagkataon lang na may Pilipino na may malaking account na nagbibideo. Pero syempre, again, pera ko naman to, sarili ko to. Kung ayaw mong hindi naman kita pinipilit, tsaka never ko nga kayong sinabihan na gawin yung ginagawa ko. Okay? So respetuhan lang tayo, sir, ha? Make it sure lang na bago ka mag-comment, panoorin mo muna yung mga video ko. Wag padalos-dalos, sir. Kasi baka mamaya makahanap ka rin ng katapat mo, 'di ba? Tapos pag ni-replyan ka ng medyo hindi mo gusto, magagalit ka, 'di ba? Hindi mo pa nga napapanood lahat. By the way, respetuhan lang. I-like pa rin natin 'yan, siyempre. Shoutout sa iyo, Sir Barney Trell. Okay. Ron Music Play 6373. Grabe naman yan, sir. Bibili ako niyan. Ayan. Shoutout sa iyo, sir. One Ping Sen present. Yan. Melton Vince Tito 1301. Grabe. Million per day. Di naman. Sulfur Trading. Naku, sir, idol ko yan si Joseph Lim. Lagi ko yan pinapanood para makapi ko yung mindset niya at mga principle niya sa buhay. Para itong channel mo, lagi kong pinapanood kasi kinokopya ko din ngayon ang mga galawan mo. I hope isang araw ma-meet din kita, sir. Mahilig talaga ako mag-shadow sa mga taong magagaling, even sa mga friend kong malalaking business owner. Dami akong natututunan. Salamat sa inyo, hindi madamot na sinishare ang time at experience na gaya na namin mga ordinaryong tao. Yes, syempre idol natin yan si Joseph Lim. Actually, nasa Hong Kong siya ngayon. Nagpapaturo nga to mag-firing eh. So, sabi niya, boss, firing inayo kasi siya mag-firing kasi nga. Basta. So, ayun. Magsiset kami ng firing yan minsan. Kasi yun yung isa kong hobby, guys. Firing. Ayan. Xavier Restelo, Present Lodge. Ayun. Music every time, 59.59. Ano pong target price sa Pixel? Wala pa po. Siguro mga 200 siguro. 200 pesos. Pero syempre, I don't know kung mangyayari yun, pero tingnan na lang natin, guys. Wala namang makaka-predict yan eh. Present, sir, ngayon lang ulit ako nakapanood, nagkasakit ako. Mag-VIP ka na, sir, sa as of now 71 pixel ang VIP, Matic 1.5 repo agad yon. So makaka-withdraw na kayo. Consume nyo na lang yung ticket na character. Sige po, itatry po natin yan. Salamat, Sir Jerome. Ito laging present yan sa atin. Sir Instinct, ito maraming followers to eh. Shoutout ulit sa'yo. Ayan, Spark Life 14, you present. Music, Ron Music Play 6373. Sana maging ganyan din kalaki ang portfolio ko. Yun. Sir Idol, mag-TP kayo sa AXS. Saan po kayo magpapapalit? Actually, marami na akong video ng mga pinagsasagot about sa ganitong tanong. Shoutout pa rin sa'yo, Dicho Saleo. Marami na rin kasi tayo naranasan na bear bull market, tsaka nagpapapalit din tayo. Ang diskarte dito, guys, kung hindi naman ganun karami yung pera mo na
Marami namang mga P2P kahit sa ibang exchanger, kahit sa CoinPH or PDAX, pwede ka rin doon mag-withdraw. Pero kung bultuhan milyon na, may mga kilala tayong whales, may mga kilala tayo ng mga nagpapapalit talaga ng bultuhan, yung luggage na. PM lang kayo pag mga ganun na. Siyempre may ipo-forward ko sa inyo kung sino yung mga tao na yon. Pero for now, kung halimbawa mayroon kang kinita na 1 million, 2 million, 3 million, kahit 5 million pa, pwede mo siyang withdrawin kahit sa CoinPH lang, guys. Kung marami ka namang bank account, ang sasuggest ko lang doon, at least 300,000 lang per transaction or per day. Pero kailangan may in and out ka. Pero kung may sarili ka namang negosyo, wala ka dapat ikatakot. Nagkakaroon lang kasi ng maamla ka lang. Pag wala namang galawan yung bank account mo, tapos biglang may pumalo ng 500,000 pataas, syempre ipapatawag ka ng bangko nun. So, pero kung may negosyo ka naman, madali lang yun sabihin, 'di ba? Tayo naman may business tayo kahit papaano. Pero kung bultuhan naman talaga, halimbawa 20 million, 30 million yung withdrawal mo, may mga paraan para doon, guys. May mga paraan na para doon. Music Play 6373. Hello sir, present. Ayan. Shout out Sir Jude Sales 9492. Sir, as of today, yang 1,000 plus mong pixel, need mo reputation up to 600 para makapag-withdraw. Since di ka naman naglalaro ng, sir, buy ka na lang ng VIP at least 3 months. Magkakaroon ka ng 600 reputation, mawi-withdraw mo na yan, nasa 73 pixel for ang 3 months, sir. Medyo tumaas compare last month na 34 lang siya. Tumaas din kasi minsan value ng VIP access yun. Salamat, sir. Ito, malupit din natin tong taga-subaybay. Grabe. Sir Judes Sales, shout out sa'yo. Axie Sensei, good morning sir. Magkano po puhunan nyo sa AXS? Ang puhunan ko sa AXS, guys, dahil matagal na ako sa crypto, tapos nag-Bitcoin mining tayo, Ethereum mining, tapos nagki-crypto pa rin tayo. Marami naman tayong traditional business. Tapos dumating sa times nag-Axie ako. Ang 2,000 ang scholar ko sa Axie. Way back 2009, sumali ako dyan. 2021. June ako sumali. Month ng June, July, grabe. Napakataas yung SLP noon, 20 pesos. Ngayon, 0 point ano na lang ang SLP. So, nung marami naman tayong kinikita kahit pa paano, naka-break even lang tayo dyan, kinonvert ko SLP, kinonvert ko dito sa AXS. Tapos tuloy-tuloy na tayo ng mining. Makikita nyo naman, nandiyan yung wallet ko, guys. Kung i-view nyo yung wallet ko, ito yung wallet ko, makikita nyo yung mga pinagagawa dyan. Isa to sa main wallet ko, pero marami pa naman tayong main wallet. Pero makikita nyo dyan yung mga transactions ko sa SLP, sa AXS, sa kung ano man. Sa mga scholar, mga payout, makikita nyo dyan. Okay, so alright. Magkano puhunan? Malaki, kasi galing nga AXS. Kung puhunan lang dun sa 2,000 scholar, guys. Ang isang account ko dati, way back 2021 ng mga July, pure breed yun 3 pirasong Axie, 400,000 pesos yun. Isa nun, ilan yung ganun ko, guys? Umabot sa 2,000 kasi breed ako ng breed. Bili, breed ulit, trading breed, ganun. So, ayan nga, si Sir Instinct. Ayan, present sir, mala Joseph Lim talaga. Kaibigan natin yan, si Joseph Lim, guys. Madalas kami magkita yan. Sir Neil, present again, sir. Shoutout sa'yo. One Piece Billionaire. May staking yan, gala. Sa Bybit, 1% lang. Actually, hindi ko na tinanggal ko na dyan, sir. Linagay ko na lang sa aking hard wallet. Kasi syempre, pag ikaw may hawak ng seed phrase, sa'yo yun. Pag hindi ikaw may hawak ng seed phrase, hindi mo pa rin yun crypto. Kasi pag nawala yung exchanger, iyak ka. Okay, sir, saan ka bumili? Saan ka bumili ng inimbak mo na gala token mo? At magkano po yung ganun? Binili ko yung gala, mura lang, guys eh. Ang worth ng gala na binili ko dyan nasa 8 million pesos. 8 million pesos yung linagay ko dyan sa gala. Tapos nasa hard wallet ko lang. Basta top 300 tayo dyan sa holder ng gala token. Umaasa pa rin ako na mag 30 pesos yan kasi nasa 2.90 pesos siya ngayon eh. So kung mag 30 siya ulit, edi kahit pa paano, paldo tayo dyan. Dito nasa hard wallet lang natin. Binili ko yun sa Binance, nung Binance pa, kasagsagan ng Binance. Mabilis lang kasi doon magbumili. Paunti-unti lang yun hanggang sa nabuo. Yung ganong kadami. At linagay ko na sa hard wallet. Okay, Sir One Piece Billionaire. Ito, malakas maglagay ito si Sir. Talagang all in. Again ha, Sir, dahan-dahan lang. Pera mo yan ha.
Again, pera mo yan, ikaw nagkukumbinsi sa sarili mo. Itong video ko, pansarili ko lang to. Nasa sa inyo yan. Kung may mga idea naman tayo about businesses, nakapag-advise tayo. Pero again, volatile po ang crypto, pera nyo yan. Risk nyo yan. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, sir, N0TB 7634 sa BitGet, pag nag-sale ng BTC to USD, nasa magkano ang bayad, Kaltas? Hindi ko po alam hindi ko na tinitingnan yan, sir. Maliit lang naman yan. BTC, magsisell ka lang, gusto mo isell mo na mataas ang presyo para hindi masyadong ramdam. Kasi kung isisell mo ng mababa at gusto mo agad matipi agad, maging pera agad ng USD, magbibenta ka ng mura. Ngayon kung bibenta mo ng mataas, kahit pa paano, hindi ka lugi dun sa transaction fee. Ganun lang naman yun. Sa trading yun. To yours. Good morning, sir. Good morning, sir. Shout out. Nick Arthur Tan. To. Musta? Ngayon lang ulit, sir. Okay, shout out sa'yo, sir. At ayun lang ang mga comment natin. 41 ito. Bili ka ng BIP in game lower yan. Sabi na to. Canis Experma. Shout out po sa inyo. Ayan, kurot ka lang sa'yo ng below 100, 70 to 80. Then, yung pinakamadaling paraan para ma-withdraw mo yung pixel. Para hindi ka na mag-effort. Salamat po. Salamat sa mga nagko-comment na ganyan. Nagbibigay sa atin ng idea. Again, hindi ko naman alam lahat sa crypto. Pag hindi ko kasi alam talaga, hindi po ako nagsasabi na alam ko. Kasi ayoko naman magpabida-bida sa inyo. Wala naman akong para magbida-bida ba. Pero syempre, sa mga may natulungan sa channel natin na nakapagbigay tayo ng advice, thankful din tayo, di ba? May mga tao tayo na matulungan. Again, ito po yung ating channel, Mr. KGB Crypto. At shoutout po sa 699,000 nating subscriber. Siyempre, ano lang yan. Kumbaga, i-attract mo na yan. Kumbaga. So, ayun. Kumbaga, i-click nyo lang yung notification bell para lagi kayo updated sa ating channel. At see you again tomorrow. Bye-bye.